Ang lahat ng pinaghirapan ko sa 40 taon, itinapon na parang basura. Iyon ang unang pumasok sa isip ko. Hindi ang pagod, hindi ang puyat, hindi ang lungkot ng pag-iisa sa ibang bansa, kundi ang imahe ng mga gamit ko, mga damit ko, mga litrato ng yumaong asawa ko, ang munting baul na puno ng mga alaala, nakakalat lahat sa damuhan ng sarili kong bahay. At ang nagsabi sa akin nito, ang sarili kong manugang, ang asawa ng kaisa-isa kong anak na lalaki. Nakatayo siya sa harap ko, ang manugang kong si Isabel. Bagong-bago ang kanyang damit na nagkakahalaga siguro ng 15,000 piso. Perpekto ang ayos ng buhok at ang make-up. Habang ako, suot ko pa rin ang itim na damit panluksa mula sa paghahatid sa aking kapatid sa kanyang huling hantungan. Sinabi niya sa akin na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglinis lang po kami, Nay. Ang mga lumang gamit niyo po kasi, wala na pong silbi. Walang silbi. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ko. Parang sirang plaka. Walang silbi. Ganito pala ang sukli sa lahat. Ganito pala ang kahahantungan ng isang ina na ibinigay ang lahat. Para kang isang kasambahay na kapag matanda na at hindi na mapakinabangan, itatapon na lang sa isang tabi ang sakit, ang hiya. Ang hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon, halos ikamatay ko. Sa harap ng bahay na ako mismo ang nagpatayo mula sa dugo at pawis ko. Ako ang naging ilaw ng tahanan, kahit pa ang tahanang iyon ay libu-libong milya ang layo. 40 taon, 40 Pasko na hindi ko kapiling ang mga anak ko. 40 kaarawan nila na tanging sa telepono ko lang narinig ang kanilang mga boses. Naglinis ako ng mga banyo sa Saudi Arabia, tiniis ang init, tiniis ang pangungutya ng mga amo, tiniis ang bawat araw na gigising akong nag-iisa para lang mapagtapos sila. Para lang maibigay sa kanila ang buhay na hindi ko naranasan. Para lang maitayo ang bahay na ito, ang pangarap ko para sa kanila. Pininturahan ko pa ito ng light yellow dahil sabi ko, para laging masaya, para laging maliwanag. Nagtanim ako ng mga bougainvillea sa hardin para mamulaklak. Bawat sulok ng bahay na yon, may kwento ng sakripisyo ko. At sila, ang anak kong si Marco at ang asawa niyang si Isabel? Walang pakialam. Para sa kanila, ako ay isang ATM machine na nagpapadala ng pera buwan-buwan. Ako ang nagbayad para sa kanilang magarbong kasal. Ako ang nagbigay ng bahay na ito para may masimulan sila. Pero para sa kanila, ako ay isang anino lang, isang boses sa telepono, hanggang sa araw na nagpasya silang, wala na talaga akong silbi. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na hindi ko kailanman sinabi kaninuman. Habang hinihila ako ni Isabel papunta sa likod bahay, papunta sa maliit na bodega na amoy alikabok at kulob, ang magiging bago ko raw na kwarto, hindi luha ang nasa isip ko, hindi awa sa sarili, kundi isang malamig na determinasyon. Iniwan nila akong mag-isa sa madilim na bodega na may isang manipis na kutsyon sa sahig. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Akala nila iiyak na lang ako sa isang sulok at tatanggapin ang kapalaran ko. Akala nila, dahil matanda na ako, mahina na ako. Akala nila na ibigay ko na ang lahat. Ngunit habang nakaupo ako sa dilim, ang unang gabi ko sa bodega, ay ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Nakahiga ako sa manipis na kutsyon sa sahig na malamig. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakasabit sa kawad. Amoy kulob, amoy alikabok, amoy ng mga bagay na matagal nang kinalimutan. Katulad ko, isang bagay na kinalimutan na. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto, naririnig ko ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Maya-maya, narinig ko ang matinis na tawa ni Isabel, at pagkatapos, ang boses ng anak kong si Marco. Nag-uusap sila, masaya sila. Habang ako, nakakulong sa dilim, sa isang sulok ng sarili kong bahay. Hindi ako makatulog. Paano ako makakatulog? Ang bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mga gamit ko. Ang mga damit, ang mga libro, ang mga lumang album, nakakalat sa damuhan. Parang basura. Basura. Paulit-ulit sa isip ko. Ganito na lang ba talaga ang halaga ko?
Matapos ang lahat? Pero kasabay ng sakit, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong sa dibdib ko. Isang bagay na mainit, isang bagay na matigas, galit. Hindi, hindi lang galit, isang determinasyon. Bumangon ako. Sa ilalim ng kutsyon, sa isang maliit na plastic bag, itinago ko ang mga pinakaimportante kong dokumento. At kasama roon ang isang luma at manipis na notebook. Ang notebook na ito ang naging tala-arawan ng bawat sentimong ipinundar ko para sa bahay na ito. Binuksan ko ang ilaw ng aking cellphone at sinimulang buklatin ang mga pahina. Sa simula, noong bagong kasal pa lang sila, si Marco pa mismo ang nagpapakita sa akin ng mga resibo. Nay, ito po ang binayad sa kuryente. Nay, nagpagawa po tayo ng bubong. May respeto pa noon, may pag-aalala. Pero nang maglaon, nagbago ang lahat. Simula nang si Isabel na ang humawak ng pera, doon ko nakita ang mga transaksyon, mga withdrawal na hindi ko alam. Enero, 250,000 piso, 250,000. Nakasulat, living room remodel. Pero ang sala ay pareho pa rin. Pebrero, Marso, 100,000 at 70,000 piso, 190,000. Walang description. Abril, 350,000 piso, 350,000. Nakasulat, trip to Palawan. Palawan, ni hindi man lang nila ako niyaya, ni hindi man lang ipinaalam sa akin na aalis sila. At tuloy-tuloy pa. Mayo, Hunyo, Hulyo. Bawat buwan, daan-daang libo ang nawawala. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusuma ko ang lahat. Ang mga numero ay nagsasayawan sa harap ng aking mga mata. Nang makuha ko ang kabuuan, halos manlambot ang aking mga tuhod. Halos 3 milyong piso. Halos 3 milyon ang nawala sa loob lang ng 8 buwan. Saan galing ang perang iyon? Ang sahod ni Marco bilang engineer ay sapat lang para sa araw-araw na gastusin. Hindi para sa ganitong luho. At doon ko naalala, ang savings account ko. Ang perang inipon ko mula sa aking retirement pay. Ang pera na sinabi ko kay Marco, "Anak, ito ay para sa emergency. Para kung anuman ang mangyari, hinding-hindi kayo magigipit." Mahigit 3 milyon ang laman noon. Nanginginig kong kinuha ang aking passbook mula sa plastic bag. Ang huling balanse, napasandal ako sa pader na malamig at mahalumigmig. Hindi ako makahinga. Ang perang pinaghirapan ko ng 40 taon, ang perang tiniis ko ang bawat patak ng pawis at luha, ay ginastos nila na parang tubig. Ginastos nila sa mga biyahe, sa mga damit, sa mga bagay na hindi ko man lang nakita. At ako, ang may-ari ng pera? Itinapon nila sa bodega. Pero hindi ang pera ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang katotohanan na ginamit nila ako. Habang ako ay nag-aalaga sa kapatid kong nag-aagaw buhay sa Cebu, sila pala ay nagpapakasasa sa pera ko. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para kumilos. Kailangan ko ng higit pang ebidensya. Dahan-dahan at walang ingay, lumabas ako ng bodega. Madaling araw na. Ang lamig ng simoy ng hangin ay dumadampi sa aking balat. Naglakad ako papunta sa bahay ng kapitbahay ko, si Aling Celia. Gising na siya sa mga oras na ito, naghahanda ng mga kakanin na ititinda niya. Kumatok ako ng marahan sa bintana ng kanyang kusina. "Althea, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras?" Gulat niyang tanong. Pumasok ka? Pumasok ka?" Sa loob ng kanyang maliit at mainit na kusina, habang umiinom kami ng mainit na salabat, ikinuwento ko ang lahat. Nakikinig lang si Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. "Celia," tanong ko, "sabihin mo sa akin ang totoo. May napansin ka bang kakaiba sa bahay ko nitong mga nakaraang buwan?" Bumuntong hininga siya ng malalim. "Ayaw ko sanang makialam, Althea. Alam kong nasa Cebu ka at nag-aalala sa kapatid mo. Pero, oo, marami." "Anong mga bagay?" "Ang manugang mo, si Isabel. Araw-araw may dumarating na delivery dito. Mga kahon mula sa Shopee, sa Lazada. Mga mamahaling gamit. At ang mga damit niya, hindi na uulit. Palagi siyang galing sa mall,
May dalang mga paper bag ng mga mamahaling brand. Tumango lang ako. Ito ay tugma sa mga nakita ko sa bank statements. Pero may isa pa, Althea, sabi niya, at humina ang kanyang boses. Noong isang buwan, may dumating na maliit na truck. May mga lalaking bumuhat ng mga gamit mula sa sala niyo. Anong gamit? Nagatubili siya. Yung lumang set ng silya at mesa mo. Yung gawa sa Nara. Yung luma na, pero maganda. Ang tasa ng salabat ay nahulog mula sa nanginginig kong mga kamay at nabasag sa sahig. Hindi maaari. Ang mga muebles na iyon, ang tanging pamana sa akin ng aking ina. Dala pa iyon ng lola ko mula sa probinsya. Halos 100 taon na ang mga iyon. Hindi lang sila muebles. Sila ay kasaysayan. Sila ang alaala ng aking pamilya. Magkano nila ibinenta? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Narinig ko ang usapan nila, malungkot na sabi ni Celia. 10,000 piso lang daw, Althea. 10,000 piso. Isang kayamanan na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon, ipinagbili nila sa halagang 10,000. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay nawala. Napalitan ito. Napalitan ng isang bagay na malamig. Isang bagay na matigas na parang bato. Hindi lang nila ako ninakawan. Hindi lang nila ako itinakwil. Binubura nila ako. Binubura nila ang aking pagkatao. Ang aking kasaysayan. Ang aking mga alaala. At ang anak ko, hinayaan niya itong mangyari. Bumalik ako sa bodega bago pa man sumikat ang araw. Dala ko ang basag na puso, ngunit mayroon na akong mga armas. Ang notebook, ang passbook, ang kwento ni Aling Celia. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang katotohanan. Umupo ako sa sahig at pinagmasdan ang pagsikat ng araw mula sa maliit na siwang ng bintana. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Bukas, haharapin ko ang abogado ko. At ipapakita ko sa kanilang lahat, na ang isang ina na itinuring nilang basura ay may kakayahang bumangon mula sa abo. At ang apoy ng kanyang paghihiganti ay masusunog silang lahat. 9:00 ng umaga, eksakto. Kumatok ako sa pinto ng opisina ni Attorney Reyes sa Makati. Hindi ako natulog buong gabi. Sa halip, ginugol ko ang oras sa paghahanda, hindi lang sa mga dokumento, kundi sa sarili ko. Naligo ako gamit ang gripo sa hardin dahil nilock ni Isabel ang pinto ng banyo sa loob ng bahay. Isinuot ko ang pinakamatinong damit na natira sa akin, ang itim na bestida na suot ko sa libing ng kapatid ko. Inayos ko ang aking buhok sa isang maayos na pusod. Dahil may isang bagay na itinuro sa akin ng buhay, kapag ikaw ay lalaban para sa iyong karapatan, kailangan mong humarap ng may dignidad, kahit durog ka na sa loob. Sinalubong ako ni Attorney Reyes ng isang mahigpit at mahabang yakap. Althea, my dear, I'm so sorry for your loss. Mabuting tao ang kapatid mo. Salamat po, attorney, sabi ko, at naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking lalamunan. Pero hindi po iyon ang ipinunta ko dito. Umupo kami sa kanyang opisina na napapaligiran ng mga libro at diploma. Pinagsilbihan niya ako ng isang basong tubig at matiyagang naghintay na magsimula ako. Inilabas ko ang lahat, ang luma kong notebook, ang mga bank statement, ang mga litratong kuha ko sa aking cellphone na nagpapakita ng mga gamit kong nakakalat sa damuhan. Lahat. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita ako, pinagmamasdan ko ang pagbabago sa mukha ni Attorney Reyes. Mula sa pag-aalala, naging pagkagulat. Mula sa pagkagulat, naging galit. Isang marangal na galit. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang silya at hinimas ang kanyang baba. Althea, this is serious. Seryosong seryoso. Alam ko po. Alam ba ng anak mo na may access ka sa mga bank statement na ito? Ibinigay niya po sa akin ang card noon pa, pero sa tingin ko, nakalimutan na niya. Hindi ko naman po iyon ginamit kailanman. Dahan-dahang tumango ang abogado, nag-iisip. Sige, isa-isahin natin ito. Una, ang bahay. Dala mo ba ang titulo? Opo, narito po. Kinuha ko ang dokumento mula sa aking bag. Iningatan ko iyon na parang isang kayamanan. Sinuri niya itong mabuti. Bawat pahina ay kanyang binasa ng may propesyonal na atensyon. At pagkatapos, ngumiti siya.
Hindi ito ngiti ng kagalakan. Ito ay ngiti ng isang strategist. Ngiti ng isang taong may nakitang butas sa depensa ng kalaban. Althea, sabi niya, alam mo ba kung anong hawak natin dito? Ano po iyon? Ang titulo ay 100% nakapangalan pa rin sa'yo. Hindi kailanman na isagawa ni Marco ang opisyal na paglilipat ng pagmamay-ari sa harap ng isang notaryo publiko. Naramdaman kong lumaktaw ang tibok ng aking puso. Pero, ipinamana ko na po iyon sa kanya. Regalo po iyon. Oo, paliwanag ng abogado. Ngunit sa mata ng batas, ang isang regalo na real estate tulad ng isang bahay at lupa ay nangangailangan ng isang formal na deed of donation na isinagawa at pinirmahan sa harap ng isang notaryo. Ang ginawa mo ay binigyan mo siya ng pahintulot na manirahan doon. Ang tawag namin dyan sa batas ay tenancy at will. Sa madaling salita, ipinahiram mo lang sa kanya ang bahay, ngunit ang bahay ay sayo pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam ako ng isang bagay na parang pag-asa. Kaya ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay maaari mong bawiin ang pahintulot na yon anumang oras na gustuhin mo. Ito ay iyong pag-aari. Sila, sa legal na pananalita, ay mga inquilino mo na walang kontrata, walang permanenteng karapatan sa posisyon. Nanatili akong tahimik, pinoproseso ang impormasyon. At ang pera? Tanong ko. Ang halos 3 milyong piso na nawala. Sineryoso ng abogado ang kanyang mukha habang sinusuri ang mga bank statement. May isang napaka-interesanting bagay dito. Tignan mo ang mga transfer na ito. Marami ang ginawa gamit ang isang electronic signature. Pinahintulutan mo ba ang mga transaksyong ito? Hindi po, kailanman. At si Marco ay may full access sa account? Opo, dahil ibinigay ko sa kanya noong ipinahiram ko ang bahay. Gusto ko siyang magkaroon ng pinansyal na panangga. Ngunit, pumirma ka ba ng anumang dokumento na ginagawa siyang co-owner ng account? Inisip kong mabuti. Hindi po. Mayroon lang siyang linked debit card, pero ang account ay nakapangalan sa akin. Ipinag-krus ni Attorney Reyes ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Althea, ito ay delikado. Kung si Marco ang gumawa ng mga transfer na iyon nang walang malinaw na pahintulot mo, maaari itong ituring na misappropriation of funds. Sa teknikal na salita, family fraud. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na bumagsak sa akin. Panloloko, mula sa sarili kong anak. Ayoko po siyang ipakulong, attorney, mabilis kong sabi. Gusto ko lang po na maging patas ang lahat. At magiging patas ang lahat, tiniyak niya. Ngunit kailangan mong bawiin ang iyong negotiating power. At para dyan, kailangan nating gumawa ng ilang hakbang. Kumuha siya ng isang notepad at nagsimulang magsulat. Heto ang gagawin natin. Una, ngayong araw na ito, papalitan natin ang lahat ng password sa iyong mga bank account. Ikaw na lang ang magkakaroon ng access. Tumango ako. Pangalawa, gagawa tayo ng isang opisyal na inventaryo ng lahat ng gamit na nasa bahay na iyon noong ipinahiram mo kay Marco. Kasama na dyan ang mga antigong muebles na ipinagbili nila. Formal mong ire-report ang unauthorized sale ng iyong ari-arian. Pwede ko po bang gawin iyon? Siyempre, dahil hindi mo kailanman inalis ang pangalan mo sa titulo. Sa legal na paraan, lahat ng nasa loob ng bahay na yon ay sayo pa rin. Naramdaman kong bumabalik ang lakas sa aking katawan. Pangatlo, sabi niya, formal nating padadalhan ng sulat si Marco na kailangan niyang lisanin ang property sa loob ng 30 araw. O, bilang alternatibo, pumirma sa isang formal na lease agreement na may buwanang upa at malinaw na mga patakaran. Upa? Sa sarili kong anak po? Nagulat kong tanong. Tinitigan ako ng abogado gamit ang kanyang mga matang puno ng karunungan na nakakita na ng 1,000 kaso na tulad ng sa akin. Althea, pinalayas ka ng anak mo sa sarili mong bahay. Ipinatira ka niya sa isang bodega. Ginastos niya ang pera mo nang hindi nagpapaalam. Ibinenta niya ang mga muebles ng nanay mo. Sa tingin mo ba, karapat-dapat pa siyang manirahan doon ng libre? Tama siya. Hinding-hindi siya nagkamali. At kung tumanggi po siya, tanong ko. Kung gayon, sisimulan natin ang proseso ng eviction at maniwala ka sa akin sa mga ebidensyang hawak mo, papabor sa iyo ang isang hukom sa loob lang ng 3 buwan.
Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina. At doon ako, malapit ng baguhin ng tuluyan ang takbo ng aking buhay. Mayroon ka pa bang ibang ari-arian, Althea? Tanong ng abogado na pumutol sa aking pag-iisip. Napaisip ako, oo, mayroon pa. Mayroon po akong isang maliit na apartment sa Maynila. Pamana pa po iyon ng asawa ko. Matagal na po naming pinapaupahan. Magkano ang upa doon? 18,000 piso, 18,000 po kada buwan. At saan napupunta ang perang iyon? Sa isang hiwalay na bank account, isang account na hindi alam ni Marco. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Athena Reyes. Perpekto. Kaya meron kang sariling kita. Binabago niyan ang lahat. Ibig sabihin, kaya mong mamuhay ng mag-isa kung sakaling magpasya kang huwag nang bumalik sa bahay na iyon. Ang ideya ay tumama sa akin na parang kidlat. Mamuhay mag-isa sa edad na 67, matapos ang isang buong buhay ng pag-aalaga sa iba. Attorney, hindi ko po yata kaya. Althea, putol niya sa akin. Ang kanyang boses ay matatag ngunit mabait. Ano ba ang gusto mo? Sa kaibuturan ng iyong puso, ano talaga ang gusto mo? Natahimik ako. Ano nga ba ang gusto ko? Gusto kong humingi ng tawad sa akin ng anak ko. Gusto kong tratuhin niya ako nang may respeto na nararapat sa akin. Gusto kong maibalik ang bahay ko, ang espasyo ko, ang dignidad ko. Pero higit sa lahat, gusto kong maintindihan nila na hindi ako isang pabigat. Hindi ako isang lumang muwebles na pwedeng itapon. Hindi ako isang istorbo na kailangang alisin. Ako si Althea Reyes, biyuda ni Salazar. Isang babae na nagtrabaho ng 40 taon nang walang pahinga. Isang ina na nagpalaki ng 3 anak. Isang babae na karapat-dapat sa respeto. Gusto ko po ng hustisya, sabi ko sa wakas. Gusto kong matutunan nila na hindi pwedeng tratuhin ang mga tao ng ganoon, lalo na ang sarili nilang ina. Tumango si Athena Reyes. Kung gayon, iyan mismo ang ibibigay natin sa'yo. Pero Althea, kailangan kong maging handa ka. Masasaktan ka sa prosesong ito. Magkakaroon ng mga luha, sigawan, pakiusap. Susubukan ka nilang gawing kontrabida. Sasabihin nilang masama kang ina, na makasarili ka, na nababaliw ka na. Lahat po ng iyan ay sinasabi na nila sa akin, bulong ko. Pero ngayon, mas lalala pa. Dahil ngayon, lalaban ka na. At kapag lumaban ka, doon lumalabas ang tunay na kulay ng mga tao. Huminga ako ng malalim. Handa na po ako. Sigurado ka? Naalala ko ang mga muwebles ng nanay ko na ipinagbili na parang basura. Naalala ko ang nawawalang pera. Naalala ko ang bodega na basa at madilim. Naalala ko ang pinto na isinara sa mukha ko. Opo, sabi ko, ang boses ko ay buo at matatag. Sigurado na po ako. Kung gayon, sabi ng abogado, simulan na natin. Umalis ako sa opisina ni Athena Reyes 3 oras makalipas. Sa aking bag, dala ko ang mga bagong dokumento, mga pinalitang password, isang detalyadong plano, at isang bagay na mas mahalaga, dala ko ang pag-asa. Naglakad ako sa mga kalsada na may matatag na hakbang. Bumili ako ng kape at ensaymada sa isang panaderya. Umupo ako sa isang parke at kumain ng payapa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ngumiti ako. Dahil akala nila, tinalo na nila ako. Akala nila, sinira na nila ako. Akala nila, yuyuko na lang ako at tatanggapin ang aking kapalaran. Pero nagkakamali sila, hinding-hindi sila nagkakamali. Ako ay hindi isang talunang babae. Ako ay isang babaeng naghahanda para sa digmaan. At wala silang kaalam-alam sa kung ano ang paparating para sa kanila. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing iyon, bandang 6:00, may dala akong 3 supot ng groceries. Bumili ako ng maliit na electric stove, mga platong papel, at ilang delata. Kung gusto nilang ituring akong isang nangungupahan, gagawin ko. Pero gagawin ko ng may dignidad. Pagpasok ko, narinig ko ang maraming boses sa sala. Mga tawanan. Sumilip ako ng maingat, at naroon sila. Si Isabel nakasuot ng isang mamahaling maternity dress na kulay rosas. Mukha siyang modelo mula sa isang magazine. Sa tabi niya, ang kanyang mga magulang. Si Mr. Armstrong, isang malaking tao na may bigote at mayabang na tindig.
At si Mrs. Beatrice, isang payat at eleganteng babae na kung tumingin sa akin ay parang dumi sa kanyang sapatos. At ang anak ko, si Marco. Nakaupo siya roon, nakabihis ng pormal pero hindi mapakali. Hila siya ng hila sa kuwelyo ng kanyang damit na para bang sinasakal siya nito. "Nay!" Sigaw ni Isabel nang makita ako. Gamit na naman ang kanyang matamis at peking boses. "Buti po, nakarating kayo. Naghanda ako ng family dinner. Gusto kasi kayong makilala pa ng mga magulang ko." "Gusto akong makilala? O gusto akong suriin?" "Magandang gabi," bati ko, at sinubukang dumiretso sa bodega. "Ay, hindi po, hindi po." Mabilis na lumapit sa akin si Isabel at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. "Nakahanda na po ang lahat, bastos naman po kung hindi kayo sasalo sa amin. Tsaka, may mahalaga po tayong kailangang pag-usapan." Wala akong nagawa. Umupo ako sa hapagkainan. Ang sarili kong hapagkainan na binili ko sa isang antique shop 15 taon na ang nakalipas. Naghain si Isabel ng pagkain na may perpektong ngiti, adobong manok, sinangag, ensalada. Ang lahat ay mukhang masarap. Ang lahat ay amoy tahanan. Pero ang pakiramdam sa silid ay parang isang lubid na sobrang higpit at anumang oras ay maaaring mapatid. "Mrs. Althea," nagsimula si Mr. Armstrong habang pinupunasan ang kanyang bibig ng serbilyeta. "Nabanggit po sa akin ng anak ko na nagkaroon daw po kayo ng ilang hindi pagkakaunawaan." "Hindi pagkakaunawaan. Iyon pala ang tawag nila sa ginawa nila sa akin." "Oo nga po," sumingit si Mrs. Beatrice. Ang kanyang boses ay matinis at mapanghusga. Sabi po ni Isabel, pakiramdam niyo raw po ay naisasantabi kayo. Pero kailangan niyo rin pong intindihin, Mrs. Althea. Ang mga bata, kailangan nila ng sarili nilang espasyo, lalo na ngayon at paparating na ang apo ninyo. Hinigpitan ko ang hawak sa aking mga kubyertos. "Naiintindihan ko po ang pangangailangan sa espasyo," kalmado kong sabi. "Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit kailangang itapon ang mga gamit ko sa labas nang hindi man lang ako tinatanong." "Ay, nay, tapos na po tayo dyan," sabi ni Isabel na may madramang kumpas ng kamay. "Isang simpleng miscommunication lang po yon. Isang kasinungalingan. Hindi siya kailanman humingi ng tawad." "At tungkol naman po sa kwarto," nagpatuloy si Mr. Armstrong. "Sa tingin ko po ay napakabuti na nga ng loob ni na Marco at Isabel at binigyan pa kayo ng matutuluyan. Marami pong mga kaedad ninyo ang wala man lang sariling bubong. Mga kaedad ko, para akong isang pabigat, isang istorbo, isang pulubi na dapat magpasalamat sa mga mumo na ibinibigay sa kanya. Si Marco, wala pa ring imik, nakatungo lang sa kanyang plato at tahimik na kumakain. Isa pa po," dagdag ni Mrs. Beatrice, "sa edad niyo po, dapat ay iniisip niyo na, well, kung paano mapapadali ang buhay para sa lahat. May mga magaganda naman pong retirement homes ngayon, may mga nurse, may mga aktibidad para sa mga kaedad ninyo. Hindi po ba mas magiging komportable kayo doon?" At iyon na ang tunay na dahilan ng hapunan na ito. Gusto nila akong kumbinsihin na pumunta sa isang home for the aged. Tumingin ako kay Marco, ang anak ko. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. "Marco," sabi ko, at sa unang pagkakataon, naging matatag ang boses ko. "Ano ang masasabi mo dito?" Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pagod, walang buhay. "Nay, gusto ko lang po na maging maayos ang lahat. Gusto ko lang po ng kapayapaan." "Kapayapaan? Hinihiling mo sa akin ang kapayapaan habang pinaplano ninyong ipadala ako sa isang ampunan para sa mga matatanda?" "Hindi po iyon ampunan, Nay," mabilis na sumingit si Isabel. "Mga luxury retirement communities po iyon. May mga hardin." "Hindi ako interesado," putol ko sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapag. "Mrs. Althea," sabi ni Mr. Armstrong, na halatang hindi komportable. "Naiintindihan ko po na mahirap ito para sa inyo, pero kailangan niyo pong maging realistiko. Sina Marco at Isabel, bubuo na sila ng sarili nilang pamilya. At kayo, tapos na po ang tungkulin ninyo. Pinalaki niyo na ang inyong mga anak.
Panahon na para hayaan niyo silang mabuhay ng sarili nilang buhay. Bawat salita ay isang sampal, ngunit mayroon pang mas masakit na darating. At sa usaping pinansyal, nagpatuloy si Mrs. Beatrice na parang nag-uusap lang tungkol sa negosyo. Nabanggit ni Isabel na nagkaroon daw ng kalituhan sa mga bank accounts. Ito na ang pinakaugat ng lahat. Nalaman na nilang hindi na sila makapag-withdraw ng pera. Walang kalituhan, sabi ko. Ang boses ko ay malinaw na parang kristal. Pinalitan ko lang ang mga password ng aking mga account. Isang bagay na dapat ay ginawa ko na noon pa man. Ibinagsak ni Isabel ang kanyang mga kubyertos nang may madramang kalabog. Kita mo na, Marco. Sinasabi ko na sayo, kakaiba na ang mga kinikilos ng nanay mo. Bakit niyo po ginawa iyon? Nay, ang perang iyon ay para sa pamilya. Ang perang iyon ay akin, sabi ko, at naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Perang inipon ko sa loob ng 40 taon. Perang ginastos ninyo ng walang pahintulot ko. Halos 3 milyong piso sa loob ng 8 buwan. Saan mo ginastos yon, Isabel? Ang mukha ni Isabel ay namutla, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay naging kulay ube. How dare you? How dare I? Ano? Nagtatanong ako kung saan napunta ang sarili kong pera? Nagtatanong kung bakit ninyo ipinagbili ang mga muebles ng nanay ko nang walang pahintulot? Kinu-question kung bakit ninyo ako tinatrato na parang basura pagdating ko mula sa libing ng kapatid ko? Tumayo ako mula sa aking upuan. Nay, please. Tumayo na rin si Marco, nakalahad ang mga kamay. Huwag po dito. Huwag po sa harap nila. Sa harap nila? Tumingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Marco, nandito sila para kumbinsihin akong pumunta sa isang home for the aged at nag-aalala ka sa sasabihin nila? Hinampas ni Mr. Armstrong ang kanyang kamao sa mesa. Ginang, napakabastos ninyo. Nandito kami bilang isang pamilya para humanap ng isang sibilisadong solusyon. Sibilisado? Napahalakhak ako ng mapait. Sibilisado ba ang itapon ang mga gamit ko sa labas? Sibilisado ba ang ibenta ang mga gamit ng nanay ko? Sibilisado ba ang kunin ang halos 3 milyon sa akin nang hindi nagpapaalam? Ang perang iyon ay para sa bahay. Sigaw ni Isabel, wala nang anumang tamis sa kanyang boses. Para i-improve ang bahay, para mas tumaas ang halaga nito. Ang bahay na ito ay malaki na ang halaga, sabi ko, binibigkas ang bawat salita ng may diin. At akin pa rin ito. Ang katahimikan ay ganap. Kumurap si Isabel, nalilito. Ano? Narinig mo ako. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Hindi natin natapos ang opisyal na paglilipat ng titulo. Si Marco ay nakatira dito dahil sa pahintulot ko. Isang pahintulot na maaari kong bawiin. Anumang oras na gustuhin ko. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Kung paano nagkatinginan sa gulat sina Mr. at Mrs. Armstrong. At kung paano napaupo si Marco sa kanyang silya, hawak ang kanyang ulo. Hindi maaari, bulong ni Isabel. Sinabi sa akin ni Marco na sa kanya ang bahay. Ipinangako niya sa akin bago kami ikasal. Kung gayon, nagsinungaling siya sa'yo, malamig kong sabi. O hindi niya lang inasikaso ang mga papeles. Ang katotohanan ay, ang bahay na ito ay legal na akin. Bawat ladrilyo, bawat bintana, bawat pulgada. Humarap si Isabel kay Marco na parang isang mabangis na hayop. Sabihin mong hindi totoo, Marco. Sabihin mong nagsisinungaling ang matandang baliw na ito. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. May mga luha sa kanyang mga mata. Totoo, bulong niya. Totoo ang sinasabi ni Nay. Hindi ko natapos ang mga papeles. Akala ko, hindi naman kailangan madaliin. Akala ko, hinding-hindi ko malalaman, hinding-hindi ko babawiin. Sinabi mo sa akin na pag-aari mo ang bahay na ito, sigaw ni Isabel. Pinakasalan kita dahil sinabi mo na mayroon kang ari-arian. At iyon na, ang hubad na katotohanan. Hindi pinakasalan ni Isabel ang anak ko dahil sa pag-ibig. Pinakasalan niya ito dahil sa bahay, ang bahay ko. Tumayo si Mrs. Beatrice. Hindi ito katanggap-tanggap. Armstrong, aalis na tayo. Hindi yan mga akusasyon,
kalmado kong sabi. Iyon ay mga katotohanan at mayroon akong mga dokumento para patunayan ang lahat. Ikaw ay isang masamang ina, dinuro ako ni Mr. Armstrong. Ang isang tunay na ina ay hindi gagawin ito sa kanyang sariling anak. Masakit ang mga salitang iyon, pero hindi ko nahahayaan na saktan pa nila ako. Ang isang tunay na ina ay tinuturuan ang kanyang mga anak na rumespeto, na magpahalaga, na maging tapat. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Kung hindi natuto si Marco, hindi ko na iyon kasalanan. Tumalikod ako at naglakad papunta sa bodega. Sa likuran ko, narinig ko ang kaguluhan. Ang hysterical na pag-iyak ni Isabel. Ang mga sigaw at insulto ni Mrs. Beatrice. Ang paghingi ng paliwanag ni Mr. Armstrong. At si Marco, sinusubukang pakalmahin ang lahat. Isinara ko ang pinto ng bodega at sumandal dito, nanginginig. Ito na ang pinakamahirap na komprontasyon sa buong buhay ko. Pero ito rin ang pinakakailangan. At ito ay simula pa lamang, bandang 11:00 ng gabi, narinig ko ang malalakas at marahas na katok sa pinto ng bodega. "Nay, buksan niyo po! Kailangan nating mag-usap!" Boses iyon ni Marco. Hindi ako kumibo. Hindi ko binuksan ang pinto. "Nay, parang awa niyo na. Galit na galit po si Isabel. Sabi ng doktor, hindi siya pwedeng ma-stress dahil sa baby." Baby. Palagi na lang ang baby na iyon ang kanyang dahilan. Hindi pa rin ako sumagot. Narinig ko ang isang malakas na kalabog na para bang sinuntok niya ang pinto. "Ano po bang gusto niyong gawin ko? Lumuhod sa harap niyo? Umiyak? Sabihin niyo lang po kung ano ang gusto niyo at gagawin ko. Pero parang awa niyo na, huwag niyo pong kunin sa amin ang bahay." Sa wakas, binuksan ko ang pinto. Ang itsura ni Marco ay nakakaawa. Gusot ang kanyang buhok, pula ang kanyang mga mata at lukot-lukot ang kanyang damit, para siyang basang sisiw. Pero sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko ay pagkadismaya, isang malalim na pagkadismaya. "Marco," sabi ko, ang boses ko ay kalmado at walang emosyon. "May sasabihin ako sa'yo at gusto kong makinig ka ng mabuti." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. "Kailanman," sabi ko, "hindi ko gustong kunin ang anumang bagay mula sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang bahay na ito dahil sa pagmamahal. Ibinigay ko sa'yo ang pera ko dahil sa kagandahang loob. Ibinigay ko sa'yo ang espasyo ko para sa pamilya. Alam ko po, Nay, alam ko po, pero tinrato ninyo ako na parang basura. Ininsulto ninyo ako, ninakawan ninyo ako, nagsinungaling kayo sa akin, at noong umuwi akong wasak na wasak mula sa libing ng kapatid ko, itinapon ninyo ako sa kalsada. Kasalanan po iyon ni Isabel. Nay, hindi ko po alam na..." "Alam mo?" Tinaasan ko siya ng boses. "Alam mo, Marco, at wala kang ginawa. Isinara mo ang pinto sa harap ng mukha ko. Sinabi mo sa akin na siya ang iyong prioridad. Sinabi mo sa akin na dapat kitang intindihin. Huwag mong sabihin sa akin ngayon na wala kang alam." Napayo ko siya. Ang mga balikat niya ay nanghihina. "Kasi, asawa ko po siya, Nay. Kailangan ko po siyang suportahan. At ako? Ano ako? Isang basura? Isang pabigat na kailangan ng itapon?" Sa sandaling iyon, lumuhod si Marco sa harap ko, sa maruming sahig ng bodega. "Patawarin niyo po ako," humagulgol siya. "Patawarin niyo po ako, Nay. Naging duwag po ako, naging masamang anak po ako. Pero nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo po kaming iwan sa kalsada. Maawa po kayo sa magiging anak namin." Pinagmasdan ko siya doon, nakaluhod, umiiyak, at may nabasag sa loob ko, pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalinawan. Ito ay hindi na ang maliit kong anak. Ito ay isang lalaki na gumawa ng kanyang mga desisyon, at kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Huminga ako ng malalim. "Hindi ko kayo iiwan sa kalsada," sabi ko sa wakas. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng kaunting pag-asa. "Pero, magbabago ang lahat ng husto," sabi ko. "Bukas na bukas din, sasama ka sa akin sa opisina ni Attorney Reyes. At pipirma tayo ng isang kontrata na may malinaw na mga patakaran." "Kahit ano po, Nay, kahit ano po ang sabihin niyo." Mabilis siyang tumango. At si Isabel,
Babayaran niya ang bawat sentimo na ginastos niya mula sa pera ko. Kung hindi niya babayaran, ikaw ang magbabayad. Pero kailangang maibalik ang perang iyon. Opo, kahit ano po. Desperado niyang sabi. Ngayon, umalis ka na. Pagod na ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang sa isang tuta na sinaktan. Galit po ba kayo sa akin, Nay? Ang tanong na iyon ay tumagos sa puso ko. Hindi, Marco, malungkot kong sabi. Hindi ako galit sa'yo, pero hindi na kita makilala. Ang anak na pinalaki ko ay hinding-hindi gagawin ito sa akin. Isinara ko ang pinto, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam ako ng kaunting kapayapaan. Alam kong nanalo ako sa unang laban, ngunit ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang susunod na mangyayari bukas, sa opisina ng abogado, ang magtatakda ng aming mga kapalaran magpakailanman. Kinabukasan, dumating si Marco sa opisina ni Atty. Reyes sa tamang oras. Pero, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Isabel. Nakakapit ito sa braso niya na parang linta. Nakasuot siya ng itim na salamin na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at may hawak na panyo sa kamay. Handa na para sa drama. Nang makita nila akong nakaupo sa waiting room, huminto si Isabel. Nandito siya, bulong niya kay Marco, pero sapat na ang lakas para marinig ko. Opisina ito ng abogado niya, Isabel. Pagod na sagot ni Marco. Pinapasok kami ni Atty. Reyes sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay propesyonal, seryoso, hindi mo mababasa. Magandang umaga, Mrs. Althea, Mr. Marco, Mrs. Isabel. Maupo po kayo. Umupo kami. Si Isabel ay hindi mapakali, palingalinga sa paligid na parang isang hayop na nakakulong at naghahanap ng labasan. Sige, nagsimula ang abogado. Ipinatawag ko kayo dito dahil may mga legal na bagay tayong kailangang ayusin ng formal. Una sa lahat, linawin natin ang sitwasyon ng ari-arian. Inilapag niya sa mesa ang isang kopya ng titulo ng bahay. Gaya ng makikita ninyo dito, ang bahay na matatagpuan sa 247 Jacaranda Street ay 100% nakarehistro sa pangalan ni Mrs. Althea Reyes. Walang ibang nagmamay-ari. Biglang tinanggal ni Isabel ang kanyang salamin. Imposible yan. Sinabi sa akin ni Marco na, ang sinabi po sa inyo ni Marco ay hindi mahalaga sa mata ng batas, matalas na putol ng abogado. Ang legal na katotohanan ay ito. Si Mrs. Althea ang nag-iisang may-ari. Kayo ay nakatira doon dahil sa isang berbal na pahintulot na sa legal na termino ay tinatawag na tenancy at will. Pero manugang niya ako! Bahay ko na rin yon! Giit ni Isabel, tumataas na ang boses. Hindi ma'am. Hindi po, sabi ng abogado. Walang kahit isang pulgada ng ari-ariang iyon ang nakapangalan sa inyo. Nakita ko kung paano namutla si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na panyo hanggang sa mamuti ang mga ito. Totoo ba to, Marco? Nanginginig na tanong niya sa asawa niya. Yumuko lang ang anak ko. Oo. At kailan mo balak sabihin sa akin? Akala ko, aayusin natin ang mga papeles pagkatapos ng kasal, pero dahil sa trabaho at wala akong pakialam sa mga dahilan mo, sigaw ni Isabel at tumayo mula sa kanyang upuan. Sinabi mo sa akin na may sarili kang bahay. Ipinangako mo sa akin. Isabel, kumalma ka. Parang awa mo na. Isipin mo ang baby, pakiusap ni Marco. Ang baby. Oo nga pala, mapaklang sabi ni Isabel. Ang baby na isisilang sa isang bahay na hindi naman pala sayo. Marahang tinapik ni Atty. Reyes ang mesa. Ma'am, maupo po muna kayo. Mayroon pa po tayong ibang mga bagay na kailangang pag-usapan. Pabagsak na umupo si Isabel, humihingal. Pangalawang usapin, nagpatuloy ang abogado. Ang mga unauthorized withdrawal mula sa mga bank account ni Mrs. Althea. Inilapag niya sa mesa ang mga bank statement na ibinigay ko sa kanya. Hindi ako ang kumuha niyan. Mabilis na depensa ni Marco. Ako lang ang mga transfer ay ginawa gamit ang card na nakapangalan sa'yo, sabi ng abogado. Dahil diyan, ikaw ang legal na responsable. Pero si Isabel ang gumamit ng card. Ipinahiram ko sa kanya dahil sabi niya, kailangan niya para sa... Ano?
Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ngayon, ako ang sisisihin mo. Ikaw ang bumili ng mga bagong muebles. Ikaw ang nag-organisa ng biyahe sa Palawan. Ikaw ang gumastos ng daan-daang libo sa mga damit. Dahil sinabi mo sa akin na may pera tayo, na ibinigay sa iyo ni Nay ang lahat ng iyon. Ang sabi ko, ipinahiram niya sa atin, hindi ibinigay. Dapat sana ay masaya ako na makita silang nag-aaway ng ganito. Pero ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Tama na, sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng awtoridad. Agad silang natahimik. Wala akong pakialam kung sino ang gumastos ng pera. Pareho kayong responsable. At ang perang iyon ay ibabalik. Lahat. Hanggang sa huling sentimo. Nay, wala po kaming 2 milyon. Desperadong sabi ni Marco. Ang sahod ko po ay halos hindi sumasapat. Kung gayon, babayaran ninyo ito ng hulugan na may interes, sabi ng abogado. Gagawa ako ng isang payment plan. Interes? Sisingilin mo ng interes ang sarili mong anak? Humalakhak si Isabel. Sisingilin ko ng interes ang taong nagnakaw ng pera ko. Oo, sagot ko. Hindi iyon pagnanakaw, pera iyon ng pamilya. Pera ko iyon para sa aking pagre-retiro, sabi ko. At naramdaman kong nanginig ang aking boses. Perang kinita ko sa paglilinis ng banyo at opisina sa loob ng 40 taon. Perang gagamitin ko sana para sa aking mga gastusing medikal kapag tumanda na ako. At ginastos ninyo sa mga biyahe at damit. Bumuka ang bibig ni Isabel para sumagot, pero walang salitang lumabas. May isa pa pong issue, nagpatuloy si Atayjon Reyes. Ang mga antigong muebles na ipinagbili ng walang pahintulot. Ayon kay Mrs. Altea, ang mga ito ay mahigit 100 taong gulang na, isang pamana ng pamilya. Magkano ninyo ipinagbili? Ganap na katahimikan. Magkano? Ulit ko. Lumunok si Marco. 10,000 piso, 10,000. Pakiramdam ko ay huminto ang mundo. 10,000 piso? Ibinenta ninyo ang mga muebles ng nanay ko, mga gawa sa Nara na inukit ng kamay, mga muebles na nagkakahalaga ng mahigit 250,000 sa halagang 10,000? Bulong ko. Sabi po ng bumili, lumana daw po kasi, kailangan pa daw i-restore, sabi ni Marco. Dahil antigo sila, sumabog ako at tumayo mula sa aking upuan. Kaya nga sila mahalaga. Ang mga muebles na yon ang huling pamana sa akin ng aking ina. Nay, ano pa po bang halaga niyan ngayon? Sabi ni Isabel nang may pagkainis. Mga lumang muebles lang naman yon. May pumitik sa loob ko, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Isang dalisay na galit. Dahan-dahan akong lumapit kay Isabel. Napaatras siya sa kanyang upuan, natatakot. Mga lumang muebles lang? Sabi ko, ang boses ko ay delikadong mahina. Ang mga muebles na yon, dinala ng lola ko mula sa probinsya noong 1920s. Pinakintabi yon ng nanay ko tuwing linggo pagkatapos magsimba. Sa lamesang iyon ko tinuruan si Marco na magbasa. Doon kami naghahapunan bilang isang pamilya sa loob ng 30 taon. Hindi ko po alam, nauutal na sabi ni Isabel. Hindi mo alam dahil hindi ka kailanman nagtanong. Dahil para sa'yo, anumang bagay na hindi bago at mahal ay walang halaga. Katulad ko, isang matandang babae na wala ng silbi. Isang pabigat na kailangang alisin. Hindi po totoo yan. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga litrato na kuha ko noong araw na dumating ako mula sa libing. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo. Ang mga gamit ko nakakalat sa damuhan. Ang mga litrato ko, ang mga damit ko, ang mga alaala ng yumaong asawa ko. Lahat itinapon na parang basura. Akala ko po kasi, mga gamit na hindi nyo na ginagamit. Hindi. At kaya itinapon ninyo nang hindi man lang ako tinatanong? Nang hindi man lang ako hinihintay na makabalik mula sa libing ng kapatid ko? Kailangan daw ninyo ng espasyo para sa baby. Nasa inyo na ang buong bahay. Sigaw ko. Isang 2-story house na may 4 na kwarto. Bakit kailangan nyo pa ang kwarto ko? Bakit kailangan nyo pa akong ipahiya? Tinabon ni Isabel ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. Pero hindi na ako naantig. Masyado na akong maraming nakita. Masyado na akong maraming tiniis. Attorney, sabi ko at humarap sa kanya.
Gusto ko po silang paalisin sa bahay ko. Gusto ko nang simula ng proseso ng eviction. Sigaw ni Marco at tumayo. Nay, parang awa niyo na. Hindi po kami pwedeng umalis. Wala po kaming mapupuntahan. Buntis po si Isabel. Dapat inisip ninyo yan bago ninyo ako tratuhin sa paraang ginawa ninyo. Hindi ako nagpatinag. Ngunit habang nakatingin ako sa kanila, kay Isabel na umiiyak, at sa sinapupunan niya kung saan naroon ang magiging apo ko, may kumirot sa puso ko, isang kirot ng isang lola. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada, sabi ko sa wakay. Pero heto ang mangyayari. Pipirma kayo sa isang formal na lease agreement. 45,000 piso kada buwan. Hindi po namin kakayanin yan, sabi ni Marco. Kung gayon, kailangang magtrabaho ni Isabel, tulad ng lahat ng normal na tao. Tiningnan ako ni Isabel nang may purong pagkamuhi. Pagsisisihan mo to, sabi niya. Kapag isinilang na ang apo mo, hindi mo siya makikita. Hindi ka namin palalapitin sa kanya. Mamamatay kang mag-isa at malungkot. Masakit ang kanyang mga salita, pero hindi na nila ako kokontrolin. Kung iyan ang krus na kailangan kong pasanin, papasanin ko, sagot ko. Pero hinding-hindi na ako magiging alipin sa sarili kong pamamahay. Inihanda ni Atercion Reyes ang mga dokumento doon din. Pumirma si Marco na nanginginig ang mga kamay. Tumanggi si Isabel noong una, ngunit pinilit siya ni Marco. Pag-alis namin sa opisina, sumakay sila sa kanilang sasakyan nang walang paalam sa akin. Nakatayo ako sa sidewalk, nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga. Nanalo ako, pero hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng kawalan. Dahil nabawi ko ang bahay ko, ngunit nawala sa akin ang anak ko. At hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang aking sarili para doon. 3 araw matapos naming pumirma sa kontrata, nagising ako sa bodega na may isang kakaibang sakit sa aking dibdib. Hindi ito lungkot. Ito ay pisikal. Totoo, nakakatakot. Isang bigat na pumipiga sa akin na para bang may isang kamay na kumukuyom sa puso ko. Sinubukan kong bumangon, pero hindi sumusunod ang aking mga binti. Hindi ako makahinga. Ang silid ay nagsimulang umikot. Tulong, bulong ko, pero halos walang boses na lumabas. Sinubukan kong kalampagin ang pader para may makarinig. 1, 2. Sa ikatlong subok, bumagsak ang aking braso. At ang lahat ay nagdilim. Nagising ako sa isang hospital bed. Masakit sa mata ang ilaw ng fluorescent lamp. Mayroon ding paulit-ulit na tunog ng pag-beep mula sa isang makina sa tabi ko. May nakatusok na karayom sa aking braso, konektado sa isang supot ng swero. Gising na siya. Narinig ko ang boses ng isang babae. Isang nurse ang lumapit para suriin ako. Kamusta po ang pakiramdam nyo, Mrs. Altia? Anong nangyari? Hirap kong sabi. Nagkaroon po kayo ng minor heart attack. Nakita po kayo ng kapitbahay ninyong walang malay at tumawag ng ambulansya. Napakaswerte nyo pong buhay kayo, si Aling Celia. Ang aking anghel de la guardia. Gaano na ako katagal dito? 8 oras na po. Naabisuhan na po namin ang inyong pamilya. Nasa labas po ang 2 niyong anak. Kanina pa po silang dumating mula sa malayo. 2 anak? Si Marco? Tanong ko. Nag-atubili ang nurse. Ang anak niyo pong si Marco? Naabisuhan po siya 7 oras na ang nakalipas. Hindi pa po siya dumarating. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa kaysa sa atake sa puso. Ang anak ko, na halos 20 minuto lang ang layo mula sa ospital, ay hindi dumating. Pero ang 2 ko pang anak, sina Marian at George, na daan-daang milya ang layo, ay iniwan ng lahat para makarating dito. Gusto ko silang makita, sabi ko. Sige po, pero saglit lang. Sabi po ng doktor, iwasan niyo muna ang matitinding emosyon. Umalis ang nurse at ilang sandali lang pumasok sila na parang bagyo. Si Marian, ang pangalawa kong anak, isang abogada. Palaging seryoso at organisado. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga sa kaiiyak. Si George, ang bunso ko, isang engineer tulad ni Marco. Ngunit may ibang-iba pusong. Gusot ang kanyang buhok at baliktad ang pagkakabutones ng kanyang damit, na para bang nagmamadali siyang nagbihis. Nay,
Tumakbo si Marian sa akin at niyakap ako ng maingat na para bang gawa ako sa babasagin. Salamat sa Diyos. Akala namin, mawawala ka na sa amin. Hinawakan ni George ang isa kong kamay at hinigpitan ito. Anong nangyari, Nay? Tumawag si Aling Celia na umiiyak. Sabi niya, natagpo ang kanyang nakahandusay sa sahig. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin na may sakit kayo? Ayaw ko kayong mag-alala, bulong ko. Mag-alala? Galit na pinunasan ni Marian ang kanyang mga luha. Muntik ka nang mamatay, Nay. Sabi ng doktor, milagro daw na nakita ka ni Aling Celia. 10 minuto pa raw at... Hindi niya tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Pero hindi po namin maintindihan, sabi ni George at umupo sa gilid ng kama. Sabi ng doktor, sanhi daw po ito ng matinding stress. Ano po ba ang nangyayari? Bakit po kayo na-stress ng ganito? Tiningnan ko silang dalawa, ang aking mga anak, na napakalayo ng ugali kay Marco, at ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Ikinuwento ko ang pagdating ko mula sa libing, ang mga gamit kong itinapon sa labas, ang bodega, si Isabel, ang nawawalang pera, ang mga naibentang muebles, lahat. Habang nagsasalita ko, pinanood ko ang pagbabago sa ekspresyon ng aking mga anak. Mula sa pag-aalala, naging hindi makapaniwala. Mula sa hindi makapaniwala, naging matinding galit. Ano? Sigaw ni Marian at tumayo. Ginawa yon ni Marco? Papatayin ko siya. Tumayo rin si George. Pupuntahan ko siya ngayon din at... George, huwag! Pinigilan ko siya gamit ang kaunting lakas na natitira sa akin. Naayos na. Nakapirma na kami ng kontrata kay Attorney Reyes. Alam ni Attorney Reyes ang tungkol dito? Tanong ni Marian. Oo, siya ang tumutulong sa akin. Agad na kinuha ni Marian ang kanyang cellphone. Tatawagan ko si Marco ngayon din. Sinubukan kong pigilan siya pero nagda-dial na siya. Naghintay kami. 1, 2, 3 ring. Voicemail. Tumawag ulit si Marian. Voicemail na naman. Nire-reject niya ang mga tawag ko. Sabi niya, ang boses niya ay mapanganib. Ang duwag na yon. Nay, sabi ni Marian at ibinaba ang kanyang telepono. Paglabas mo dito, sasama ka sa akin sa Maynila. Hindi ako pwede. Pwede. At gagawin mo. Hindi kita hahayaang magpatuloy na manirahan sa ganoong kalagayan. Hindi na ako sa bodega nakatira, paliwanag ko. Umupa na ako ng maliit na apartment gamit ang pera mula sa paupahan ng building na pamana ng tatay niyo. Anong building? Naguguluhang tanong ni George. Isa sa mga ari-arian na hindi alam ni Marco. Itinabi ko ang kita noon para sa mga emergency. Nagkatinginan ang mga anak ko. Nay, dahan-dahang sabi ni George, ilang sekreto pa po ba ang mayroon kayo? Hindi iyon mga sekreto, mga pag-iingat iyon. Umupo ulit si Marian sa tabi ko. Nay, makinig po kayo ng mabuti. Walang karapatan si Marco na tratuhin kayo ng ganito. Wala akong pakialam kung kapatid ko siya. Ang ginawa niya ay hindi mapapatawad. May asawa na siya. Kailangan niyang piliin ang asawa niya. Ang pagpili sa asawa ay hindi nangangahulugang pagyurak sa ina, sumabog si George. May asawa rin ako, Nay. May 2 akong anak at hinding-hindi hihilingin sa akin ni Andrea na tratuhin ka ng ganyan. At kung gagawin niya man, nagpatuloy siya. Hindi siya ang babaeng gusto kong makasama. Ang isang mabuting asawa ay hindi ka pinapipili, nakikiisa siya, hindi naninira. Napaluha ako sa mga salitang iyon. Dahil tama si George. Ang isang mabuting kabiyak ay hindi ka pinipilit na talikuran ang sarili mong pinagmulan. Nay, matatag na sabi ni Marian, kailangan nating ayusin ang lahat. Ako na ang personal na kakausap kay Marco. At kung hindi siya magbabago, kung hindi siya hihingi ng tawad ng nakaluhod, itatakwil ko na rin siya bilang kapatid. Sa sandaling iyon, pumasok ang doktor. Isang matandang lalaki na may salamin at seryosong mukha. Pamilya Salazar, kailangan ko kayong kausapin tungkol sa kondisyon ni Mrs. Altia. Lahat kami ay kinabahan. Ang minor heart attack ay sanhi ng talamak at matagal na stress. Kung hindi tayo gagawa ng mga malaking pagbabago sa kanyang pamumuhay, ang susunod na atake ay hindi na magiging minor at maaaring iyon na ang huli. Ang mga salita ay parang mga bato na bumagsak sa amin. Ano po ang kailangan niyang gawin, Doc? Agad na tanong ni Marian. Una, alisin ng tuluyan ang pinagmumula ng stress.
Pangalawa, gamot araw-araw para kontrolin ang kanyang blood pressure. Pangatlo, psychological therapy. At pang-apat, isang tunay na support network. Pamilya na nag-aalaga sa kanya, hindi sumisira sa kanya. Magkakaroon po siya ng lahat ng iyan, sabi ni George. Tumingin ng diretso sa akin ang doktor. Mrs. Althea, ano po ba ang pinaka nagbibigay ng stress sa inyo sa ngayon? Naisip ko si Marco, si Isabel, ang bodega, ang nawalang pera, ang kahihiyan. Ang panganay ko pong anak, sabi ko sa wakas. Kung gayon, bilang medikal na payo, inirerekomenda kong pansamantala niyong putulin ang kontak sa kanya. Hindi bababa sa 3 buwan, kailangan ninyong magpagaling at hindi kayo gagaling kung patuloy kayong nasusugatan. Ang mga salitang iyon ay parang isang kalayaan. Isang doktor ang nagbigay sa akin ng pahintulot na lumayo, na alagaan ang sarili, na magtakda ng mga hangganan ng walang konsensya. Gagawin ko po, sabi ko, at naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Marian sa aking kamay. Alam kong hindi ako nag-iisa. Nakalabas ako ng ospital makalipas ang 2 araw. Hindi na ako bumalik sa bahay sa Jacaranda Street. Tumuloy ako sa apartment na nirentahan ko. Tinulungan ako ni Marian na ayusin iyon. Bumili kami ng mga halaman, bagong kurtina, isang komportabling rocking chair, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong nasa bahay ako. Si Marco, hindi kailanman nagpakita. Walang tawag, walang text, wala. Pero hindi na ako umaasa dahil may natuklasan ako sa hospital bed na yon. Naghahanap ako ng pagmamahal sa maling lugar. Ipinakita na ni Marco kung sino siya. Pero ipinakita rin ni na Marian at George na hindi ako nag-iisa. Na mayroon pa akong pamilya. Isang tunay na pamilya. 2 linggo matapos akong makalabas ng ospital. Nagdidilig ako ng mga halaman sa aking maliit na balkonahe nang makarinig ako ng malalakas na katok sa pinto. Desperado, paulit-ulit. Nay, parang awan niyo na. Alam kong nandyan kayo sa loob. Si Marco. Natigilan ako, hawak pa rin ang pandilig. Nay, kailangan po nating mag-usap. Importante po. Ayaw kong buksan. Sinabi ng doktor na iwasan ang stress. Pinangako ko kay Marian na hindi ko muna siya kakausapin. Pero, anak ko siya. At gaano man kalaki ang sakit na idinulot niya, anak ko pa rin siya. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Ang itsura ni Marco ay kahindik-hindik. Pumayat siya ng husto. Malalim at maitim ang bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang damit ay maluwag na sa kanyang katawan. Mukha siyang multo ng dati niyang sarili. Anong kailangan mo, Marco? Tanong ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Kailangan ko po kayong makausap. Nay, 5 minuto lang po. Ipinagbawal sa akin ng doktor ang mga nakaka-stress na sitwasyon. Alam ko po, sinabi po sa akin ni Aling Celia. Nay, hindi ko po alam na ganun kayo kalubha. Inabisuhan ka 7 oras bago ang mga kapatid mo at hindi ka dumating. Ang mga salita ko ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Nakita kong napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi po ako pinayagan ni Isabel. Sabi niya, pakanan niyo lang daw po iyon para manipulahin ako, para magpaawa. Naniwala po ako sa kanya. At nang matauhan ako, nakaalis na kayo ng ospital at hindi ko na alam kung nasaan kayo. Nahanap ako ni na Marian at George nang walang problema. Dahil mas mabuting anak po sila kaysa sa akin, sabi niya. Ang boses ay basag. Nay, parang awa niyo na. Papasukin niyo lang po ako. 5 minuto lang. Laban sa aking kalooban, binuksan ko ang pinto. Pumasok si Marco at inilibot ang tingin sa maliit na apartment. Nakita ko ang hiya sa kanyang mukha, ang sakit, ang pagsisisi. Maganda po, mahina niyang sabi. Maliit pero maaliwalas. Ito lang ang kaya kong bayaran mula sa upa ng building ng tatay mo. Umupo siya sa sofa, maingat, na para bang takot siyang may mabasag. Nay, nagsimula siya. Pumunta po ako dito para sabihin na, tama po kayo sa lahat. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Sinusira po ako ni Isabel, nagpatuloy siya. Simula noong pumirma tayo sa kontrata at kinailangan niyang magtrabaho,
Naging impyerno na po ang buhay namin. Reklamo siya ng reklamo. Sabi niya, kasalanan ko raw ang lahat, na ipinangako ko raw sa kanya ang isang buhay na hindi ko naibigay. At tama naman siya, hindi ba? Sabi ko ng walang emosyon. Ipinangako mo sa kanya ang isang bahay na hindi naman sayo. Alam ko po. Itinakip niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Alam ko po, at pagkakamali ko iyon. Isang malaking pagkakamali. Pero, Nay, nakatali na po ako. May paparating kaming anak, hindi po ako pwedeng makipaghiwalay ngayon. Iyan ba ang ipinunta mo dito? Para magsumbong tungkol sa mga problema mo sa asawa mo? Hindi po. Huminga siya ng malalim. Pumunta po ako dito para humingi ng tawad, nakaluhod kong kinakailangan para sa lahat. Sa pagtapon ng gamit nyo, sa bodega, sa pera, sa muebles ni Lola, sa pagsara ng pinto sa mukha nyo, sa hindi pagpunta sa ospital, sa pagiging pinakamasamang anak sa buong mundo. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. At ako, wala akong naramdaman. Iyon ang pinakanakakatakot na bahagi. Na ang sarili kong anak ay umiiyak sa harap ko at wala akong naramdamang pagnanais na patahanin siya. Marco, dahan-dahan kong sabi. Alam ba ni Isabel na nandito ka? Umiling siya. Tumakas lang po ako habang nasa trabaho siya. Kapag nalaman niya ito, magwawala po iyon. Bakit? Dahil galit pa rin siya sa akin. Sabi niya, sinira ko raw ang buhay ninyo. Napahalakhak ako ng mapait. Wala akong sinira. Nagtakda lang ako ng mga hangganan. Magkaiba iyon. Alam ko po, Nay, pero hindi niya po iyon nakikita ng ganoon. At ikaw, paano mo ito nakikita? Nag-angat ng tingin si Marco. Nakikita ko po na nawala sa akin ang nanay ko para sa isang babae na hindi naman ako nire-respeto. Na sinisigawan ako, na sinisisi ako sa lahat. Na nagbabantang ilalayo sa akin ang anak ko kapag hindi ko ginawa ang gusto niya. Kung gayon, hiwalayan mo siya, simpleng sabi ko. Hindi ko po kaya, dahil sa baby. Marco, 7 buwan akong buntis kay George noong mamatay ang tatay mo. Kinailangan kong magpatuloy mag-isa. Kung kaya mong magtrabaho, kaya mong suportahan ang anak mo. Mayroon man o walang Isabel. Pero, walang pero. Manatili ka sa kanya at tanggapin ang mga kahihinatnan o hiwalayan mo siya at bumuo ng bagong buhay. Pero hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito at hindi ka pwedeng pumunta dito at umasa na ako ang aayos ng buhay mo. Matagal na nanahimik si Marco. Hindi niyo na po ba ako mahal, Nay? Tanong niya, ang boses ay parang sa isang maliit na bata. Ang tanong na yon, ang dumurog sa puso ko. Mamahalin kita palagi, Marco. Anak kita. Pero, hindi na ako nagtitiwala sa'yo at hindi ako sigurado kung maibabalik pa ba yon. Ano po ang kailangan kong gawin? Pakiusap niya. Para makuha ulit ang tiwala niyo? Magpakatao ka, sabi ko. Huwag ka nang umarteng parang isang bata na umaasa sa nanay niya para ayusin ang lahat. Gumawa ka ng desisyon bilang isang matanda. Panindigan mo kung ano ang tama kahit mahirap. Tumayo siya mula sa sofa, mukha siyang mas matanda, pagod, talunan. Kung gayon, sabi niya, ang tanging magagawa ko ay ipakita sa inyo sa gawa, wala nang salita. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago umalis, lumingon siya. Paglabas po ng baby, pwede po ba kayong pumunta para makita siya? Nahuli ako sa tanong niya. Kung tunay mo akong iimbitahan, kung tratratuhin mo ako ng may respeto, kung tatanggapin ni Isabel ang presensya ko ng walang drama, kung gayon, oo, pupunta ako. Salamat po, Nay. At umalis na siya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng apartment, nanginginig. Tama si Marian. Naging stress. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit sa isip ko ang pag-uusap namin ni Marco. Ang kanyang mukha na puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga luha. Naging masyado ba akong matigas? Masyadong malamig? O pinoprotektahan ko lang ang puso ko mula sa panibagong sakit? 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone. Si Marian. Nay, gising pa po kayo. Oo anak, bakit? Kakatanggap ko lang po ng isang napakakakaibang tawag mula sa isang babae na nagpakilalang nanay ni Isabel. Nanlamig ang aking dugo, si Mrs. Beatrice. Anong gusto niya? Gusto niya po kayong makausap. Agad-agad daw po. Mayroon daw siyang impormasyon na kailangan niyong malaman tungkol kay Isabel at kay Marco.
Impormasyon? Anong klaseng impormasyon? Hindi niya po sinabi sa telepono, basta seryoso daw at maaaring magbago sa lahat. Nagsimulang umikot ang isip ko. Bakit gugustuhing makipag-usap sa akin ng nanay ni Isabel matapos ang lahat ng pang-iinsulto na ginawa niya sa akin sa hapunan na iyon? Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Tanong ko kay Marian. Sa tingin ko po, dapat niyo siyang pakinggan. Pero, hindi kayo mag-iisa. Sasamahan ko po kayo. Nasa Maynila ka, anak. Paano? Papunta na po ako, sagot niya. Umalis ako 2 oras na ang nakalipas. Bukas ng hapon, nandyan na po ako. Ang anak kong palaging nariyan para protektahan ako. Kinabukasan, nagkita kami ni Marian at ni Mrs. Beatrice sa isang coffee shop sa Makati. Dumating siya sa tamang oras, pero ibang-iba na ang itsura niya. Malayo sa arogante at eleganteng babae na nakilala ko. Gusot ang kanyang buhok, malalim ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang bag. Salamat sa pagdating, sabi niya, ang boses ay basag. Ano po ang kailangan ninyo, Mrs. Beatrice? Tanong ni Marian, ang tono ay propesyonal at malamig. May kinuha si Mrs. Beatrice na isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. Kailangan ninyong malaman ang katotohanan tungkol sa anak ko, kung sino talaga siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sobre. Sa loob, mga dokumento, maraming dokumento, mga bank statement, mga litrato, mga nakaprint na text message, at ang nakita ko doon ay nagpahinto sa aking paghinga. Dahil si Isabel ay hindi lang isang babaeng mapanlinlang at maluho. Siya ay isang bagay na mas malala pa, at ang matutuklasan ko ay magbabago sa lahat. Hinding-hindi na magiging pareho ang lahat. Kinuha ko ang mga credit card statement. Mga statement na hindi ko pa nakikita kailanman. Lahat ay nakapangalan kay Isabel. At lahat ay may dambuhalang utang. 1,200,000 piso, basa ko ng malakas, at naramdaman kong natuyo ang aking bibig. Sa credit card debt? Paano? Ang mga mata ni Mrs. Beatrice ay pula na. Ang anak ko ay lulong sa pamimili. Isang compulsive shopper. Ganyan na siya simula pa nung 20 anyos siya. 5 beses na naming binayaran ng tatay niya ang mga utang niya. 5 beses. At palagi siyang bumabalik sa dati. Kinuha ni Marian ang mga dokumento at sinuri ito gamit ang mata ng isang abogado. Ang mga card na ito ay kinuha 3 taon na ang nakalipas, bago pa man sila ikasal ni Marco. Eksakto, tumango si Mrs. Beatrice. Nakilala ni Isabel si Marco sa isang dating app. Nang malaman niyang may bahay ito, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Teka, putol ko sa kanya at naramdaman kong nasusuka ako. Sinasabi mo bang pinakasalan ng manugang ko ang anak ko para sa pera? Hindi lang iyon, sabi niya. Nagsinungaling din ang anak ko. Tungkol sa pagbubuntis. Huminto ang mundo ko. Ano? Bulong ko. Naglabas pa si Mrs. Beatrice ng mga papel mula sa sobre. Mga medical record, mga reseta, at mga nakaprint na text message. Hindi maaaring magkaanak si Isabel. Mayroon siyang problema sa matris simula pa noong 18 anyos siya. Malinaw ang mga doktor. Imposibleng mabuntis siya ng natural. Nagkatinginan kami ni Marian. Puno ng pangingilabot. Pero, buntis siya. Nakita namin siya. Sinabi ng doktor, nagsisinungaling siya, basag na sabi ni Mrs. Beatrice. Walang baby. Kailanman ay walang baby. Tingnan ninyo ang mga mensaheng ito. Inabot niya sa akin ang kanyang telepono. Mga usapan nila ni Isabel sa WhatsApp. Nakasulat sa mensahe ni Isabel. Nay, nasabi ko na kay Marco na buntis ako. Tuwang-tuwa siya. Ang sagot ni Mrs. Beatrice, Isabel, hindi mo pwedeng gawin yan. Kapag nalaman niyang nagsinungaling ka, ang sagot ni Isabel, hindi niya malalaman. Sasabihin ko na lang na nakunan ako pagkalipas ng ilang buwan. Pero sa panahong iyon, kampante na ako sa bahay. Nay, kailangan ko ang bahay na ito. Kailangan kong makaalis sa mga utang ko o idedemanda na nila ako. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Walang alam si Marco sa lahat ng ito.
Tanong ko. Wala. Napakagaling magsinungaling ni Isabel. Palagi. Bumili siya ng mga damit pangbuntis. Naghahanap siya ng mga sintomas ng pagbubuntis sa internet para umarte na nahihilo siya. Bumili pa siya ng mga pekeng positive pregnancy test online para ipakita kay Marco. Bakit ninyo sinasabi ito sa amin ngayon? Tanong ni Marian, ang kanyang boses ay matigas. Kayo ang ina niya. Bakit ninyo itatakwil ang sarili niyong anak? Itinakip ni Mrs. Beatrice ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at nagsimulang humagulgol. Dahil hindi ko na kayang manood habang sinisira niya ang mga buhay ng iba. 3 lalaki na ang niloko niya bago si Marco. Palaging pareho ang kwento, may in love sa kanya. Mag-iimbento siya ng pagbubuntis, kukuha ng pera at kapag hindi na niya kayang panindigan ang kasinungalingan, mawawala na lang siya. Diyos ko po, bulong ko. Pero sa pagkakataong ito, iba. Nakahanap siya ng isang taong may bahay at nagpasya siyang manatili. At nang dumating ka bilang isang hadlang, nakita ko siyang gumawa ng mga kahindik-hindik na bagay. Itinapon ang mga gamit mo. Ibinenta ang mga muebles mo, ininsulto ka, at wala kang sinabi? Galit na tanong ni Marian. Natakot ako, umiiyak na sabi ni Mrs. Beatrice. Mapanganib ang anak ko. Nagmamanipula siya, nagsisinungaling, nagbabanta. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako, itatakwil niya ako habang buhay. At siya lang ang nag-iisa kong anak. Pero hindi na siya isang sanggol, matatag kong sabi. Isa siyang adultong babae na gumagawa ng panloloko. At ikaw ay kasabwat niya sa pananahimik mo. Tumango si Mrs. Beatrice habang umiiyak. Alam ko, kaya ako nandito. Dahil kahapon, humingi na naman sa akin ng pera si Isabel. Kinuha ni Marian ang lahat ng dokumento at maingat na itinabi. Kakailanganin ko po ng mga certified copy ng lahat ng ito at kailangan ko pong handa kayong tumestigo kung kinakailangan. Kahit ano, sabi ni Mrs. Beatrice. Gusto ko lang matapos ito bago pa masira ng anak ko ang buhay niya at ng iba. Tinitigan ko ang mga dokumento sa mesa. Ang anak ko, ang kawawa kong Marco. Niloko, minanipula, sinira ng isang babaeng hindi kailanman nagmahal sa kanya, na nakita lang siya bilang isang pagkakataon. Kailangan kong sabihin sa kanya, sabi ko. Kailangang malaman ni Marco ang katotohanan. Sigurado po ba kayo, Nay? Tanong ni Marian. Ikasisira niya po ito. Sira na siya, sagot ko. Pero kung malalaman niya ang totoo, kahit papaano, makakapagsimula siyang muli sa isang pundasyon na totoo, hindi sa kasinungalingan. Hinawakan ni Mrs. Beatrice ang aking mga kamay. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagiging mas ina kaysa sa akin, sa pagprotekta sa anak mo kahit hindi ka niya prinotektahan. Masakit ang mga salita niya. Dahil totoo, isa pa rin akong ina sa kabila ng lahat. Nang hapong iyon, tinawagan ko si Marco. Sumagot siya sa pangalawang ring. Marco, kailangan mong pumunta sa apartment ko. Ngayon na, agad-agad. Okay po ba kayo, Nay? May nangyari po ba? Maayos ako, pero kailangan nating mag-usap. Isama mo si Isabel. Si Isabel? Pero Nay. Marco, matatag kong sabi. Pumunta kayong dalawa dito sa loob ng 1 oras o ako ang pupunta diyan. At maniwala ka sa akin. Ayaw mong maganap ang usapang ito sa bahay ninyo. Sige po, papunta na po kami. Ibinaba ko ang tawag at tumingin kay Marian. Handa ka na? Tanong niya. Hindi, sagot ko. Pero kailangan nating gawin ito. 40 minuto ang lumipas, may kumatok sa pinto. Binuksan ko. Si Marco, ninenerbiyos. Sa tabi niya, si Isabel, na may maasim na mukha at suot ang kanyang damit pangbuntis. Sana importante to, Nay, sabi ni Isabel. Kinailangan ko pang mag-half day sa trabaho. Pasok, simpleng sabi ko. At doon, sa maliit kong apartment, haharapin nila ang katotohanan na dudurog sa kanilang mundo. Pumasok sila sa aking maliit na apartment, umupo sa sofa. Si Marian ay nakatayo sa tabi ko, hawak ang isang folder na puno ng katotohanan. Anong nangyayari dito, Nay? Tanong ni Marco. Bakit nandito si Marian? Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay napakaseryoso at kailangan mo ng suporta ng pamilya. Nakita kong nagbago ang mukha ni Isabel.
Mula sa pagkainip, naging alerto. Seryoso? Tanong niya. Ang boses ay tumaas. Tungkol saan? Tungkol sa mga kasinungalingan, sabi ko, at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Tungkol sa panloloko. Tungkol sa manipulasyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pumunta sa akin ang nanay mo, putol ko sa kanya. At ikinuwento niya ang lahat. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Ang kanyang nanay. Binuksan ni Marian ang folder. Sinabi niya na hindi ka buntis, na kailanman ay hindi ka naging buntis, na mayroon kang kondisyon sa kalusugan na hindi ka maaaring magkaanak, at nagsinungaling ka kay Marco para makuha ang bahay. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ano? Ang boses niya ay isang bulong. Anong sinabi mo? Nagsisinungaling siya, sigaw ni Isabel. Baliw ang nanay ko. Gumagawa siya ng kwento. Narito ang mga medical documents, sabi ni Marian, at ipinakita ang mga papeles. Sertipikado. May buong pangalan mo. Imposibilidad ng natural na pagbubuntis. Luma na yan! Magaling na ako ngayon! Ang petsa ay mula 6 na buwan ang nakalipas, malamig na sabi ni Marian. At narito ang usapan ninyo ng nanay mo, kung saan inaamin mong nagsisinungaling ka. Kinuha ni Marco ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Binasa niya, minsan, 2 beses, 3 beses, at pagkatapos, bumagsak siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Hindi maaari, bulong niya. Marco, mahal ko, makinig ka sa akin. Lumuhod si Isabel sa harap niya. Buntis ako, maniwala ka. Kung gayon, pupunta tayo sa ospital ngayon din, sabi ni Marco at tumayo. Ngayon din, at magpa-ultrasound ka sa harap ko. Natigilan si Isabel. Hindi ako sasama. At iyon na, ang pag-amin na walang salita. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sabihin mo ang totoo, basag niyang sabi. At sa wakas, bumigay si Isabel. Hindi ako buntis, bulong niya. Kailanman ay hindi ako naging buntis. Ang sigaw ng sakit na kumawala mula kay Marco ay dumurog sa kaluluwa ko. Bakit? Sigaw niya. Bakit mo ito ginawa sa akin? Dahil kailangan ko ng bahay. Dahil may mga utang ako. At ako? Hindi ba ako mahalaga? Ang buhay ko? Sinira mo ako, humagulgol si Marco. Iniwan ko ang nanay ko para sa'yo. Ipinahiya ko siya. Ginastos ko ang lahat ng pera namin para lang sa isang kasinungalingan. Umalis ka, umungol si Marco. Umalis ka dito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tiningnan ako ni Isabel nang may purong pagkamuhi. Kasalanan mo to, sabi niya. Sinira mo ang lahat. Ang kaligayahan na itinayo sa kasinungalingan ay hindi kaligayahan, kalmado kong sabi. Isa lang itong ilusyon na naghihintay na gumuho. Umalis si Isabel at si Marco ay bumagsak sa sahig, umiiyak na parang isang maliit na bata. Lumapit ako sa kanya, umupo sa sahig sa tabi niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, niyakap ko siya. Ang anak ko, ang kawawa kong anak. Patawad, Nay, patawad po. Shh, sabi ko. Tapos na ang lahat. Mapapatawad niyo pa po ba ako? Napatawad na kita, anak, sabi ko, at naramdaman ko ang sarili kong mga luha. Napatawad na kita noong sandaling nagpasya kang hanapin ang katotohanan. Niyakap namin ang isa't isa, umiiyak, dahil minsan, para makabangon, kailangan mo munang tuluyang bumagsak. At ang anak ko ay kalalapat lang sa pinakailalim. Pero nandito ako para tulungan siyang tumayo. Dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Nagpapatawad sila, naghihilom, at muling nagtatayo. Ang mga sumunod na araw ay mabilis. Nag-file si Marco ng divorce. Si Isabel, sinubukan pang lumaban, pero sa huli wala siyang nagawa. At makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lang namin, inaresto siya. Inulit niya ang panloloko sa ibang lalaki. Si Marco, unti-unti niyang tinubos ang kanyang sarili. Nagtrabaho siya ng husto para bayaran ang utang niya sa akin. At isang araw, dumating siya na may dalang sobre. Ano to? Tanong ko. Sa loob, naroon ang titulo ng bahay.
Opisyal nang ibinalik sa pangalan ko nang walang anumang kondisyon. Sayo po yan, Nay. Palagi namang sayo. Ako na po ang gagawa ng sarili kong landas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang anak ko, na sa wakas ay nagiging isang lalaki. Makalipas ang 1 taon, nakaupo ako sa hardin ng aking bahay sa Jacaranda Street. Kasama ko ang 3 kong anak, si Marco, si Marian, at si George. 1 taon na ang nakalipas, mula noong araw na umuwi akong wasak at nakita ang mga gamit ko sa labas. Akala ko katapusan na ng lahat, pero hindi pala. Iyon pala ang simula. Ang simula ng pagkawala ng mga kasinungalingan at ang pagtuklas sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin ako sa mga anak ko na nagtatawanan habang umiinom ng lemonade. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong buo ako, naramdaman kong payapa ako, dahil natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Ang dignidad ay hindi ipinapamigay, ipinaglalaban ito. Ang respeto ay hindi hinihingi, hinihiling ito. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nang aapi. Nag-aangat ito. At hinding-hindi pa huli ang lahat. Para linisin ang iyong buhay mula sa lahat ng bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pag-iisa ng panandalian. Dahil mas mabuti ang mag-isa na buo ang dignidad, kaysa ang may kasama sa gitna ng kahihiyan. Ako si Althea, at ito ang aking kwento.